Nasa linya po ngayon ang chairperson ng Commission on Human Rights ukol pa rin po sa nangyayaring kaguluhan doon sa Davao City doon po sa area ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama po natin si Attorney Richard Palpalatok. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Manong Ted. Good morning. Attorney, good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, nakamonitor po kayong maigi doon sa nangyayaring kaguluhan dyan nga po sa Davao City at naglabas sa kayo ng mga unang pahayag para sa hanay ng kapulisan at ganun din sa mga supporters ng KOJC. Opo, tama po. Oo, doon po sa statement doon po sa mga impormasyon na natatanggap po ninyo, ano daw po exactly yung mga nangyayari na doon? Well, sa ngayon po, may standoff. Nandun pa rin po yung mga kapulisan sa area. At pagkakaalam din po namin, ang mga followers po ng KOJC ay nagsasagawa rin ng mga demonstration upang tutulan yung ginagawa ng kapulisan. Okay po. Bilang kayo po ay chairperson na dyan ng Commission on Human Rights, saan po kayo papasok dito para masiguro po syempre yung kapakanan din po ng mga KOJC supporters na nandoon ngayon? Opo. Actually, mula pa po nung, I think August 10 pa ho yata, yun, nung una nagsimula yung pagsilbi ng warrant of arrest ng PNP. Nag-conduct na po kagad kami ng investigation kahit wala ho nagrereklamo. Tinitingnan ho namin kung meron hong paglabag sa karapatang pantao do sa pagsagawa ng service of warrant. At dahil nga patuloy yung mga pangyayari, tuloy-tuloy pa rin po yung aming investigasyon. Base po sa paunang investigasyon, meron po may lumalabas po ba na may abuse of power sa hanay po ng kapulisan? Hindi pa ho kami ready sabihin kung merong ng abuse of power. Kailangan ho namin makuha lahat ng detalye. Dahil alam ho natin na may nagbabanggaan po yung kanilang mga claims. Ang kapulisan po, ang sinasabi ay they are allowed to do it. Tapos yung kabila naman, tinututulan yung ano. So, while we are still gathering po, we cannot say kung meron na kaagad paglabag sa karapatang pantao. Tatapusin po muna namin aming investigasyon at pagkatapos ng saka ho kami maglalabas ng aming report tungkol doon. Attorney, naunawaan po namin kung gaano kahirap bumalanse dito sa sitwasyon na to, no? Pero sa ngayon po ba, bagamat nagpapatuloy ang investigasyon, paano ano ang papel ng CHR dito para hindi magkaroon parang preemptive measure nang hindi po magkaroon ng paglabag sa karapatang pantao? Oo. Noon tuwing nag-i-implement po ang kapulisan ng warrant nung August 10 tapos ito pong nakarang Sabado, nandun po ang ating team of investigators sa lugar upang i-monitor yung situation at kung meron ng paglabag, i-call agad yung attention ng ng respective individuals, kaya policeman yan o hindi. So nandun po kami and tinitignan po namin, and after that we will do whatever is necessary kung meron po kami makitang mali do sa kanila mga action. Opo. So kung may tao po kayo sa field on the ground, ika nga po attorney, at you have to call the attention kung may mga paglabag, so far po wala pa hong tinawagan ng atensyon dahil nga sa mga paglabag. Ang kakalungkot po dyan yun po kasing, but hindi naman ho tayo naninisi ng kahit na sino po. Kaya lang ang atin pong investigators doon nakaranas din ng hindi kaaya-aya during their monitoring of the activities. Opo, at dito nga po, attorney, ayaw ho naman po natin, di ho ba, kaninyo, ako naintindihan ko to, attorney, kung gaano kayo kaingat, no, dito po sa mga pahayag po ninyo, pero wala ho naman po tayo magagawa kung ang katotohanan dapat na hong malantad at hindi naman ho siguro may tatanggi kung klaro ho naman
na meron pong paglabag Tama ang po. sinumang pong panig. Ano pong uri ng hindi maganda o kaaya-ayang pangyayari ang dinanas na inyong mga tauhan at ano po itong klaseng ito? Ano po ito? Sila po ay na itinaboy ng mga tao doon sa lugar. Opo. Ang mga tao po ay At napagkama. supporters po ito Opo. ng KOJC. Tama po. Opo, tinaboy sila po pero meron hubang marahas sa pagtataboy? Hindi ko masabi pa sa ngayon. Ang report po sa akin ay tinaboy po sila. Okay. Opo. Bagamat sila po ay napakilala na sila po yung mga kagawad ng Human Rights Commission. Opo. Opo. Sa At panig... naintindihan ko po dahil parang napagkamalan po silang complainant yata sa ilang kaso. Sa panig po ng mga pulis, sila ho ba'y kinilala bilang kinatawan ng CHR? Opo. Okay. Opo. Opo. Nung pangyayari pong yon na tinaboy ho sila, gaano karaming tauhan po ninyo ito? Gaano pong karaming tauhan nyo, attorney? Hindi ko masabi, pero siguro a group of 2 or 3 to 4. Opo. Sige. Around 3 to 4 po siguro to na tao namin. Opo. Matapos po silang itaboy, ano na po ang ginawa ng mga tauhan nyo po sa region? Lumayo lang po sila pero patuloy po nilang minonitor yung situation. Okay, sige po. And I'm sure they are taking notes also, right? And perhaps, some visuals po dito sa pangyayaring ito. Yun hong kwento ng mga nagsasaboy umano ng mga hindi po malinis na mga likido. Oo. Totoo ho ba yun? Hindi ko pa ho siya na-validate kung totoo po yun. Opo. Sige po. Wala pa ho ako natatanggap na report coming Okay, from the ground. opo. Pero yun hong ganun pong uri ng gawi, theoretically po, ay ano pong tawag doon? Yan ho ba'y paglabag din sa karapatan po ng mga tao? Yung pong pagsaboy ng Opo. Yung paggamit likido mo, opo. sa mga pulis. Opo. Yung pong ganun pong Tama po uri. ba yung Opo. Well, maaari hong lumalabago sila sa batas kung napipigilan yung pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin. Opo. Attorney, di ho ba Pero kung paglabag ho ito sa sorry. Opo. Sige po. Opo. Pasensya na po. Attorney, arrest warrant na pinag-uusapan dito, hindi search warrant. Ano po? Tama po. Opo, okay. So, arrest warrant, hangong ba ho sa panuntunan ng ating hukuman, yun ho bang pag naghain ka ng arrest warrant sa isang area at hindi mo nahahanap yung hinahanap mo, meron bang karapatan yung alagad ng batas, implementing agency sa arrest warrant na hindi na doon na humanatili, hindi na siya umalis doon lang siya sa lugar na iyon? Wala po. Dahil ang sinasabi po ng pamantayan ng ating mga husgado ay kapag pinatupad yung warrant of arrest, ang kailangan hong gawin ng pulis matapos niyang gawin yun, whether na-aresto niya o hindi, ay magbigay ng report sa husgado. Sabihin niya kung ano yung nangyari at upang ang hukuman na kung ano ang magdesisyon kung ano ang nararapat na gawin pagkatapos noon. Opo. Pero definitely po, hindi po pwedeng manatili at i-occupy yung property. So sa ngayon po na nangyayari, sir, ito ho naman po factual lamang. So kung yung Davao Regional Police naandun pa rin po sa compound ng KOJC at ilang araw na po nilang naandoon sila at di sila umaalis at di nga ho nila nahahanap ang kanilang hinahanap, hindi ho ba yung paglabag na ngayon sa rules of court? Baari po. And alam po natin yun na mayroon ang mga partidos po ay may mga
remedies available po sa kanila na nakasaad sa ating rules of court. They can avail of it. Kami po patuloy naman na nag-iimbestiga and we are coordinating with the concerned individuals po. Opo. Sige po. So kung kayo po lamang attorney ay maghahayag ng inyo pong payo sa magkabilang panig para po to diffuse the tension. Ano po ang inyong masasabi po sa magkabilang panig po lamang? Ito ho lamang po, attorney, ay ito po ay isa lang pong katanungan sa inyo, mula sa inyong lingkod at kung mamarapati niyo pong sagutin, kung hindi ho naman naunawaan po namin, ano po ang inyong masasabi? Apo. Okay lamang po. Ang mensahe ko po ay for all the parties to observe the rule of law. Yung pong ating kapulisan sa pagpa-implement po nila ng warrant of arrest, ito pa rin ho nila yung alituntuning sinasad sa mga batas natin. Gayon din naman ho yung kabilang partido, i-observe the rule of law sa pagprotekta naman ng karapatan nila. And for all the parties involved to avail of the remedies available to them base sa atin ng mga umiiral na batas. Opo. Salamat po na marami. So, attorney, kami po'y makikibalita sa inyo dito po sa inyong patuloy po na pagmamasid sa pangyayaring ito dahil nga sa kami ho din mismo, kami po sa aming pong programa ay nababahala nga dito sa aming mga napapanood na nagbubunga na po sa karahasan itong ilang pong mga pangyayari dito po sa lugar na ito. Salamat po, attorney, sa inyo pong chairperson, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Maraming salamat po, Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Opo, thank you po. Attorney Richard Palpal Latok, ang chairperson po ng Commission on Human Rights. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.